Minsan, tayo rin ang nagpapahirap sa sarili nating buhay. Napakaraming nating plano, goals at iniisip. Dahil dito, hindi natin alam kung saan magsisimula. Pero minsan, ang kailangan lang natin ay gawing simple ang mga bagay-bagay. Hi! Welcome ulit sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Senpai Ryan. Isa akong entrepreneur dito sa Dubai. Ito ang day 10 entry ko para sa 30 Days Vlog Challenge. Ngayong araw, gusto kong pag-usapan kung paano natin magagamit ang pagiging simple sa buhay, negosyo at karir. Ang simple ay hindi ibig sabihin nun madali lang. Ang gusto kong sabihin na ang simple inaalis natin yung mga hindi kailangan para makapag-focus ka sa talagang importante at mahalaga. Sa buhay, madalas gusto nating ayusin lahat ng sabay-sabay, di ba? Gusto nating mag-improve ang health, finances, relationship, minsan habits, saka future natin, di ba? Pero kapag sabay-sabay kasi natin ginagawa at iniisip yun, nakaka-overwhelm. Katulad ng nangyayari sa akin, overwhelm din ako. Kaya mas mabuting pumili na lang ng isang bagay. Katulad nito, isang workout, isang healthy meal, isang importanteng conversation, isang maliit na hakbang sa mga ginagawa mo. Hindi natin kailangan lahat baguhin ang buong buhay natin sa isang araw lang. Kailangan lang natin magsimula sa susunod na tamang hakbang. Pagdating naman sa negosyo, minsan iniisip natin na kapag mas marami yung produkto, mas marami yung serbisyo, at maraming idea mo, mas maganda. Pero, kapag napakaraming direksyon, nagiging magulo ang mga business na gusto mo. Pero, gawin nating simple. Kailangan lang nating sagutin tong tatlong tanong. Una, ano ba yung problema na kailangan mo solusyonan? Pangalawa, sino ba yung mga gusto mong tulungan? At pangatlo, paano tayo makapagbigay ng value? Kapag naging malinaw tong tatlong tanong na to sa sagot mo, mas madali mo ring maintindihan ng customer mo para sa negosyo mo. Minsan hindi natin kailangan magdagdag pa. Baka kailangan lang natin ay improve yung ating existing na serbisyo. Sa career naman, madaling ma-distract sa job title, sa sahod, at achievements ng ibang tao. Pero mas magiging malinaw ang career natin kapag naging focus tayo sa tatlong bagay na to. Una, ano ba yung skills na kailangan mo para maging improve ka and para may cater mo sa career mo? Pangalawa, anong klase bang trabaho ang gusto mong gawin? And pangatlo, ano yung susunod na hakbang after mo makuha yan? Hindi natin kailangan planuhin ngayon ang buong karir mo para sa susunod na 10 taon. Pwedeng mag-aral ng bagong skill, kumuha ng certification, mag-apply sa bagong position, o makipag-usap sa mga tamang tao. Sinusubukan ko ring i-apply ito sa sarili kong buhay. Meron akong business
responsibilities. Meron din akong fitness goals. Meron din akong content journey na ginagawa ko ngayon. Kapag iniisip ko silang lahat, lalo na sabay-sabay, na overwhelm talaga ako. Kaya tinatanong ko sa sarili ko or ginagawa ko, ano ba talaga yung pinakamahalagang kailangan kong gawin sa araw na to? Siyempre, hindi mo magagawa lahat. Isang mahalagang bagay lang muna. Pagkatapos, saka ako pupunta sa susunod. Katulad ng nabanggit ko sa previous episode ko, meron lang akong 3 main tasks na ginagawa sa isang araw. Malaking tulong sa akin yung nag-set up ako ng virtual assistant kay AI. Natutulungan niya akong mag-decide kung ano yung kailangan kong gawin sa araw na yun. Kaya kung meron kayong mga bagay or tools na pwede nyong gamitin nyo para maging simple yung buhay nyo. Maging simple lahat ng mga ginagawa nyo sa buhay. Ang paggawa ng simple ay hindi nanguhulugang maliit lang ang goal natin. Ang ibig sabihin lang nun, gumagawa tayo ng mas malinaw na paraan para maabot natin ng malalaking goals natin. Sa buhay, mag-focus tayo sa mahalaga. Sa negosyo, linawin natin kung ano yung problema na gusto natin solusyonan. Sa karir, alamin natin yung mga susunod na magandang hakbang. Hindi palaging mas komplikado ang plano, mas maganda. Minsan, kailangan lang natin talagang gawin ang mas simpleng bagay. Bago matapos tong video na to, meron lang ako isang tanong para sa inyo. Ano yung isang bagay sa buhay mo na kailangan mong gawin para maging simple? Piliin mo yun. At gumawa ka ng isang maliit na hakbang ngayong araw na to. So, maraming salamat sa panonood ng video na to. First time kong sumubok ng voice over. Buti naman madali ako nakapagsalita dito. So, salamat ulit sa lahat ng mga nanonood and abangan nyo yung mga susunod kong video. Ito yung date and entry ko para sa 30 days vlog challenge. Maraming salamat and abangan nyo yung mga susunod na kabanata.